Maligayang pagdating sa isang mundo kung saan ang dilim ay nagtatago ng lihim. Ang hangin ay nagdadala ng bulong at ang bawat kwento ay mayroong misteryong naghihintay na mabunyag. Dito sa boses ng lagim, hatid namin ng mga nakakakilabot na kwento, kababalaghan, at misteryong magpapaisip sa iyo kung totoo nga ba ang iyong nakikita. Handa ka na bang pumasok sa mundo ng hindi maipaliwanag? Ang babae sa third floor pantry. Ang pantry sa third floor ng isang BPO sa Ortigas ay parang pahingahan ng mga empleyado. Dito sila nagkakape, kumakain at nagpapalipas ng antok. Pero tuwing 2:00 ng madaling araw, may kakaibang katahimikan doon. Parang lahat ng tunog ay napapalot ng malamig na hangin. Si Mara, isang agent na naka-night shift at madalas pumunta sa pantry kapag sobrang antok na siya. Noong gabing iyon, pumunta siya sa pantry at gumawa ng kape. Habang tumutunog ang kettle at amoy kape ang pumupuno sa hangin, napansin niya ang isang babaeng nakaupo sa sulok. Nakatalikod ito, mahaba ang buhok at nakaputing blouse. Ay, hello! Bati ni Mara. Inakala niyang kasamahan lang niya. Walang sagot. Kinuha ni Mara ang tasa niya at naglakad papalapit. Habang lumalapit, unti-unting nag-iba ang pakiramdam niya. Parang lumalamig ang paligid. Parang humihigop ng init ng presensya ng babae. At nang sumilip siya para tingnan ang mukha nito, wala siyang nakita, kundi malabong usok kung saan dapat naroroon ang ulo. Nabitiwan ni Mara ang tasa at nabasag ito sa sahig. Sa mismong pagyuko niya para damputin, nawala ang babae na parang bula. Kinabukasan, ikinuwento niya ito sa katim niya. Nakita mo rin pala, sagot ng isa na parang hindi na nagulat. Dati raw, may babaeng empleyado na nag-suicide sa pantry. Nahuling natutulog sa call at sinigawan ng kliyente. Hindi niya na nakayanan ang hiya at pressure at doon mismo siya nagbitiw ng buhay. Mula noon, kapag may naririnig silang mug na nababasag sa pantry tuwing oras ng gabi, alam na nilang hindi sila nag-iisa. Ang elevator na hindi umaakyat. May call center sa Makati na may kakaibang reputasyon ng elevator. Sa tuwing tatama ang 3:00 ng madaling araw, kahit anong floor ang pindutin mo, humihinto muna ito sa second floor. Kahit walang tao, kahit walang dapat bumaba. Si Arvin, bagong hire, ay hindi pa naniniwala sa mga kwento. Mga pananakot lang yan para di tayo antukin. Biro niya sa mga kasamahan. Ngunit isang gabi, siya mismo ang nakaranas. Lumabas siya ng office, bandang 3:15 a.m. Siya lang mag-isa. Pumasok siya sa elevator. Pinindot ang ground floor. Habang bumababa, bigla itong tumigil sa second floor. Bumukas ang pinto. Walang tao, pero ramdam niyang may malamig na hangin na parang dumampi sa balat niya. Agad niyang pinindot ang close. Ngunit bago pa magsara, may anino siyang naaninag.
Isang babaeng nakaputi, nakutungo at nakayapak. Hindi niya alam kung guni-guni lang ba iyon. Pero nakarinig siya ng mahinang hikbi bago tuluyan nagsara ang pinto. Habang bumababa, lalo niyang nararamdaman na may nakatayo sa likod niya. Ang bigat ng hangin, parang may malamig na hininga na dumadampi sa patok niya. Gusto niyang lumingon pero tila nanigas ang leeg niya. Pagdating niya sa ground floor, agad siyang lumabas at huminga ng malalim. Doon niya napansin ang salamin sa lobby. Sa refleksyon, may babae sa loob ng elevator. Nakangiti, duguan ng bibig at nakatitig direkta sa kanya. Hindi na muling gumamit ng elevator si Arvin mula noon. Lagi na siyang dumadaan sa hagdanan kahit pa sa 7th floor ang opisina nila. Si Junjun. May isang call center sa Quezon City na kilala hindi lang sa dami ng night shift, kung hindi pati na rin sa kakaibang presensya na nararamdaman sa loob ng building. Ang tawag ng mga empleyado sa multo roon ay Junjun, isang batang lalaki, mga 7 o 8 taong kulang, na nakikitang tumatakbo sa floor tuwing madaling araw. Ayon sa mga kwento, dati raw ay residential lang area ang kinatatayuan ng building, at bago pa ito maitayo, may isang batang naligaw sa construction site. Nahulog siya sa butas ng elevator shaft at hindi na nakaligtas. Simula noon, sinasabing nananatili ang kanyang kaluluwa sa gusali. Maraming empleyado ang nakakakita kay Junjun. Sa CCTV ng floor, may mga pagkakataong nakikita raw na may maliit na anino na dumadaan sa aisle ng cubicles. Pero kapag tiningnan mismo sa aktwal, wala namang tao. Isang gabi, habang nakabreak si Rina, nagpunta siya sa sleeping quarters. Pagbukas niya ng pinto, nakita niya ang isang batang nakaupo sa kama, nakangiti. Akala niya ay anak ng isa sa mga empleyado na dinala sa opisina. Ngumiti siya pabalik at tinanong, "Hello, anong ginagawa mo dito?" Ngunit hindi sumagot ang bata. Tumayo lang ito, tumakbo palabas ng kwarto at biglang naglaho sa gitna ng koridor. Kinabukasan, nang ikwento niya ito, napatakip ang bibig ng janitor. "Kayo rin po pala ang nakakita sa bata. Siya po si Junjun. Matagal na po siyang nandito." May mga agents ding nakarinig ng malakas na tawanan ng bata sa gitna ng shift. Kahit walang bata sa loob ng building, minsan may nagrereklamo na parang may kumakalabit sa swivel chair nila. At paglingon nila, may batang nakaupo sa cubicle na katabi na nila, nakangiti pero maputla at malamig ang itsura. Sandali lang at biglang naglalaho. Ang pinaka nakakakilabot na kwento ay mula sa isang team leader. 3:00 ng madaling araw, nagpapatrol siya sa floor para tingnan kung may natutulog na agents. Sa dulo ng aisle, may nakita siyang isang batang nakatalikod. Nilapitan niya ito at sinabing, "Bawal dito ang mga bisita. Kaninong anak ka?" Dahan-dahan lumingon ang bata
At sa halip na muka, wala siyang ilong, wala siyang bibig, kundi malalim na itim na butas at buong mukha. Tumakbo palabas ang team leader at hindi na muling bumalik sa sleeping quarters mag-isa. Hanggang ngayon, kapag tahimik na ang buong floor, may mga nagsasabi na naririnig pa rin nila ang yapak ng bata. Minsan may maliliit na tawanan, minsan may nagtatago sa ilalim ng cubicle. At lahat sila, iisa lang ang sinasabi. Si Junjun ay hindi umaalis sa gusaling iyon. At tuwing oras ng gabi, naghahanap siya ng kalaro. May mga kwento ka bang nakakakilabot o karanasang nakakatakot? Maaari mo kaming i-message sa aming Facebook page o TikTok account. Pwede mo rin kaming i-email. Sana nagustuhan ninyo ang aming kwento. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit ang bell button para laging updated sa aming mga pinakabagong episode. Hanggang sa muli, salamat!